Ito nga yung inayos natin kahapon. May mga vape pa nga, mga lata, mga bottles ng tubig, mga plastic, at halong-halong mga bote ng mga bagoong, mga alak, mga soft drinks, at kung ano-ano pa. Madalas ay tinuturin na natin itong basura at itinatapon agad. Pero alam nyo ba na hindi pa dito nagtatapos ang silbi ng mga ito? Ang bawat piraso ay may halaga pa kung alam lang natin kung paano ito pakitunguhan. Alam nyo ba kung hindi ito isinaayos ng tama? Nakakasama ito sa mga hayop at halaman sa ating paligid. Ngunit kapag tinipon at inayos ng maayos, pwede itong ibenta at makakatulong pa ng malaki sa ating kapaligiran. Maganda at marangal din ang gawain ng mga nangangalakal at bumibili nito. Kahit mahirap, nakakapagod at minsan ay mainit sa araw, ginagawa nila ito ng tapat at masigasig. Sila ang naglilinis at nagliligpit ng mga bagay na akala natin ay wala ng silbi. Dahil sa kanila, nababawasan ang tambak na basura at nabibigyan ng bagong buhay ang mga materialis na ito. Tunay na kapaki-pakinabang ang kanilang serbisyo sa ating pamamayan. Kaya saludo ako kay Tatay Erning. Kahit nga matanda na siya, ay kaya pa rin niyang maghanap buhay. Taga dito nga lang din sa amin si Tatay Erning. Purok 2 nga si Tatay Erning at purok 3 lang din naman ako. At pati nga mga bakal ay ibinenta na namin. Kesa naman pakalat-kalat, hindi mapakinabangan. Ibenta mo na lang. Pagkakapera ka na, may pangbili ka pa ng ulam. At kayo dyan na nanonood, dito na kayo kay Tatay Erning magbenta. Para kahit papaano ay makatulong tayo kahit konti. Kung mayaman lang sana ako, binigay ko na lang lahat yan at wala nang bayad. Hayaan mo, Tatay Erning, next time, pag napansin na tayo ni Meta, hindi ko na yan ibibenta, kundi bibigay ko na lang sa'yo ng libre. Ipagkakaloob sa atin yan ng Diyos, magtiwala lang tayo, tuloy lang ang laban. Huwag tumigil mangarap, basta sabayan mo ng dasal.